Okay, so welcome mga ka-TX. And sa video na ito mga ka-TX, yung sign nating gagawan na decoding ay itong batong ito. Okay? So ito yung bato na ibinahagi sa atin ni ka-TX, and then dito ay makikita natin na meron talaga siyang kakaibang shape. Okay? So, dito sa ibabaw, dito sa part na ito, meron siyang design o shape na para siyang nagpapahiwatig ng isang barko. Yan o. Okay. So dito ka-TX, ano ba yung sign nating makikita dito? Kasi usually, dito talaga tayo mag-focus doon sa mga sign na klaro at saka accurate. Okay. So dito kung ating pansining maigi, mayroon tayo ditong makikita na triangle. Okay. So saan ba dito yung triangle ka-TX? So dito ka-TX, dito sa part nito. Yan. Okay. So ito ay triangle ka-TX. Isang linya. And then dito. Okay. Yan o. Okay, klaro-klaro na ka-TX. So mga triangle ka-TX, usually yung meaning ng mga triangle ay the treasure is either under or in the center of tree or rock. Okay, so tinalakay na natin to sa ating previous video, yung mga triangle sign. Okay, so kung ating pansining maigi, yung direction, yung kanyang tinuturo ay dito sa east. Okay, sa east. Ito talaga yung pinaka madalas or paborito ng mga Hapon na magbaon dito sa east. Okay, east na portion. So ngayon, ito ka-TX, yung bato na ito, try niyong paluin dito sa part na ito. Okay, yan o. Dito sa may gilid. Kapag mga triangle mga ka-TX, meron talaga yung mga giveaway na nakalagay dito. Okay, ito yung mga small pieces of gold bars or mga gold coins na inihalo sa mga bato. So katulad nito ka-TX, meron tayong napansin na kakaiba. Yan o, dito. Okay, you know. Pansinin yung maigi, diba? Para siyang may bilog. Okay, parang bilog yan o. Yan ay mga bato na binutasan nila mga ka-TX. Okay, binutasan nila, tapos ginawa nila ng chamber sa loob na pwedeng lagyan ng mga giveaway. And then pagkatapos ay tinabunan nila yung butas at ginawang camouflage na kamukha rin dito sa bato. Okay, kakulay lang nito ka-TX. Pero mapapansin natin dito sa ibaba, medyo kakaiba siya. So meron lang siyang konting distansya dito sa triangle. Okay, pwede rin dito sa ibabaw, dito sa part na ito. Okay, kasi ito ay triangle na pwede itong maging triangle shape dito mismo sa sign at dito sa ibaba at saka sa ibabaw. Okay, so sa top or sa dito sa ibaba, pwede nyo rin katukin kapag halo o may mataas na possibility na meron yung laman. Okay, so ngayon yung ating makikita dito sa triangle, dito yung kanyang matulis. Yan o, so pointing dito siya nagtuturo ka-TX sa unahan.
Dyan. Okay. So, mga 5 meters. 5. I think 5 meters. May 5 meters to katiits. 5 meters galing dito. Pwede nang i-test dig dito katiits. Dito sa part na ito. So, nandito yung digging spot. Actually, dito talaga tayo mag-base sa kanyang kung saan yung nakapoint yung matulis. Pwede rin dito sa front ng bato ang digging spot. Okay, sa triangle na ito. Kasi yung triangle na ating makikita ay ganito yung katitso. Nakatayo. So kapag ganito, yung ibig sabihin ay treasure under the rock or center of tree or rock. Okay? So ngayon, meron naman tayong second option. Okay? Kung sinubukan yung i-test dig dito, and then pag abot niya ng 4 to 5 meters, yung lalim, kung wala pa kayong matagpuan, meron din tayong second option dito katiits. So pwede rin natin i-apply yung meaning ng triangle. Yung mga triangle na nakatayo. Okay? So, ang ibig sabihin, treasure under the stone or tree or in front of stone or tree or the center. Okay? In the center katiits. Halimbawa, puno. Okay? Puno dito, din bato. So, dito tayo mag-base sa kanyang sentro. Ito yung second option natin. Okay? Yan. So, sentro. Center of tree or rock yung treasure. Okay, so try nyong tingnan dito sa east na portion kung meron kang mapapansin na bato. Dayon, and then may puno. So, may mataas na yan na possibility na yan ay isa sa mga sign na ginawa ng mga Hapon. So always look at this stone dito katiits, yung bato. So tingnan yung bato na yan, mayroon niyang coordinate na sign. Minsan yan ay maghugis pagong or hugis isda. And then sentro dito sa puno. So perfect na naka-straight talaga siya. Okay, actually yung mga common distance dito sa puno at saka bato ay 20 meters based doon sa aming na discover na in the center of tree and stone yung item. So 20 meters yung layo. So kapag hinati mo yung 20, so 10 meters, nasa 10 meters yung digging spot. Okay? So ganun yan. Dito naman tayo sa third option. So ito na yung mga tree or rock. Pero show under the stone or tree or rock. Okay, halimbawa puno. Meron ditong puno. Okay? Yan, puno. Puno dito. Puno dito. So ganon. So the treasure is either under the tree. Okay? Pwede rin dito sa ilalim ng puno. Well, actually, kapag triangle, mayroon talaga yung mga coordinate na sign. So isa na itong puno. So sa bawat puno na yan mga katiits, tingnan nyo ng maigi. Ito. Yung bawat puno na yan, mayroon yung naka-support na sign. Minsan mayroon yung bato dito sa may unahan. Then mayroon yung arrow pointer o nagtuturo. So yun yung i-identify nyo na puno. Kasi tatlo yan eh. Kapag tatlo, kayo ay malilito kung saang puno ba dito yung uunahin nyo katiits. Kasi marami eh. So ganun yung mga technique or idea ng mga Hapon
na kayo ay malilito. So, ganun yung katiits, under the tree or stone yung item dito. Kasi yung mga Hapon mga katiits, palagi talaga yung tricky yung kanilang mga sign na ginawa. Tulad ng na-encounter natin na bato. Pero ito katiits, so bato. Yan, bato yan. Tapos nakalinya. Tanggalin natin to. Ito yung mga bato na ginawa ng Hapon. So ngayon, kung wala kang kaalaman na i-apply dito sa tatlong ito, kung saan ka basag, pwede na kayo ay magkamali ng binasag. Kung akala nyo yung item ay nandito, pero nandito pala sa gitna. Okay? So tatlo siya, mayroon siyang distansya na 5 meters kada isa. So ito yung kadalasang distance kapag mga triangle na mga bato. Okay? Pero yung positioning niya ay straight sa katiits. Ganun. So naka-straight lang siya. Hindi siya triangle na yung hugis ay ganito. Okay? So ganun yung meaning nito katiits. Pwede kayo mag-test dig dito sa front 5 meters, or pwede nyo ring hanapin ang bato dito sa kanyang sa east na portion, na kung titingnan mo ng maigi, kung i-connecta, lagyan mo ng linya, ito ay magmukhang triangle. Okay? So nandyan lang yung pressure. So kailangan pa yan ng karagdagang remapping based doon sa na-encounter namin. Meron siyang press na design dito sa ibabaw, parang kumpas. And then dito meron siyang mga supporting na bato. Halimbawa dito, and then dito nakalagay yung mga arrow na nagtuturo na yung item ay dito nakabaon. Okay? So ganun yun katiits. So kailangan pa rin ng remapping, analyzation sa mga sign na nakalagay sa bato kung wala kang kayong gamitan. Okay, kailangan talaga ng malalim na pag-intindi sa mga sign, lalong-lalo na kapag wala kayong ginamit na pang-locate doon sa item. Okay, kapag ganitong klaseng sign, isa sa mga gandang gamitin is locator. So mabilis nyo nang ma-locate yung treasure, lalo na kapag long range, kahit 7 meters or 10, yung layo nyo, idadalhin ka pa rin doon sa item. Okay, so yun lang katiats, at maraming salamat sa inyong panonood. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga katiats, and then hit the notification bell para ma-update kayo sa ating panibagong decoding video. Okay, so